Nangangarap kayo na magkaroon ng malaking bahay. Nangangarap kayo magkaroon ng sasakyan. Nangangarap kayo makapag-travel na pamilya. Pero hindi siya nagaganap kasi limited ang pera nyo na pareho kayong empleyado. So, sagutin natin ang isang tanong mula sa ating follower nung nag-live tayo 2 days ago. So, ang tanong ito po, anong gagawin mo kung magkaiba kayo ng paniniwala ng asawa mo sa pagninegosyo? So, yung asawa mo ayaw magnegosyo. Ikaw naman gustong-gusto mong magnegosyo. Ano ang gagawin mo? Alright, let's go. Let's go. Alright, so inopen ko yan doon sa live natin, no? Marami namang nagsagot ng ganito, ganon. So, i-summarize natin. Unang-una, kung magkaiba kayo ng paniniwala, itutuloy mo pa ba ang gusto mong magnegosyo? Ito po ang paraan. So, for me, and sa ating mga opinion, ng ating mga followers, yes. Pero dadaan ka sa 3 proseso. Ituloy ang pagninegosyo, pero may gagawin ka muna. Unang-una, kailangan mong maipaliwanag sa asawa mo your why. Ang reason bakit gusto mong magnegosyo. Kasi kailangan makita niya yung pinanggagalingan mo. Kailangan maramdaman niya rin yung why mo, maging kaisa mo siya. For example, gusto mong magnegosyo kasi meron kayong pangarap na hindi natutupad sa present na ginagawa nyo. So, halimbawa, pareho kayong empleyado. Alright? Nangangarap kayo na magkaroon ng malaking bahay. Nangangarap kayo magkaroon ng sasakyan. Nangangarap kayo makapag-travel na pamilya. Pero hindi siya nagaganap kasi limited ang pera nyo na pareho kayong empleyado. So, ang ipapaliwanag mo, kailangan magnegosyo ang isa sa atin para dumami ang resources natin. Okay? That's your why. Or maybe may isa kayong need sa family. Kailangan maipagamot yung isang membro ng pamilya. Or may mas malalim ka pang reason. Kailangan maintindihan niya yung why. Okay? So, pangalawa, kailangan ipinagpipray. Isama mo siya. Involve natin sa panalangin. Hindi lang yung asawa mo, buong pamilya. So, pag-pray natin, ilang araw yun, mag-pray ka lang kayo, Lord, bigyan mo kami ng wisdom, bigyan mo kami ng guidance sa aming bagong desisyon. Okay? And third, napakalaga po nito, ipakita mo na talagang determinado ka. Ibig sabihin po, ikaw talaga magpo-focus sa sinimulan mo. So, maglalagay ka ng pera mo, capital. Kung meron kang personal savings na pera mo, talagang ipapakita mo, determinado ka, gagalawin mo yung pera mo. Pangalawa, tatrabahuin mo talaga ang negosyo mo. Ipakita mo yung plano mo, eto yung plan ko, eto yung step by step, etong gagawin ko. Alright? So, in that way, naniniwala po ako, mapapayes mo ang asawa mo kasi nakita niya reason, ipinag-pray nyo at determinado ka. Alright? So, sa ating po lahat na may ganyang issue, pag-usapan. Kasi kailangan meron tayong gawing bago sa pamilya natin para magkaroon ng bagong results. Okay? Let's go. Let's go. Kape po tayo. Kape po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.